The worst is over. Bagamat posible pa rin ang mataas na heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong Mayo, di na raw ito kasing tindi ng naranasan itong Abril ay sa Pag-asa. Saksi si Ivan Mayrina. Sa ilalim ng puno sa labas ng mga silid, nagdaos ang klase ng guro sa Dilasag, Aurora. Kanya-kanyang paypay ang mga mag-aaral. Sumabay pa sa tag-init na nawalan ng kuryente ang paaralan ayon sa prinsipal. Sa Aglipay, Quirino naman, walang aanihin ng ilang magsasaka. Natuyo kasi ang mga tanim nilang mais at saging, bunsod ng epekto ng El Nino. Wala rin daw halos makain ng mga alagang hayop dahil natuyo pati mga damo. Sa gitna ng init, sige lang sa sunbathing ang ilang nasa Boracay. Habang sa Davao City, sa mga parke nagpapapresko, nagdaraos ng iba't ibang aktibidad ang mga estudyante at mga pamilya. 20 lugar sa bansa ang nagtala ng danger level na heat index ngayong araw. Pinakamataas ang 47 degrees Celsius sa damang init sa Dagupan City, Pangasinan. Sa gitna ng mainit na maghapon sa Carmen, Cotabato kahapon, bumuhos ang malakas sa ulan. Ayan, nasira na ang aming pesto! Paugsubog rin ang pagulan sa Coronadal City kagabi, bunsod ng easterlies. Hindi pa tagulan kaya ayon sa Pag-asa, posible pa rin na mataas sa heat index sa ilang lugar sa bansa sa mga susunod na araw. Pero hindi na raw magiging singtindi ng mga naranasan noong Abril. Makakaranas pa rin tayo ng mga areas na matataas ang discomfort level, hindi na nga lang ganun karaming mga area. Posible na rin daw mga local thunderstorms sa ikalawang bahagi ng Mayo. Second half, may mga areas pa rin na medyo mainit, pero mostly mas marami na tayo mararanasan ng mga local thunderstorm activity. Even though without El Nino, ay nangyayari yan kapag malapit na yung tag-ulan natin. Pero bago pa dumating ang tagulan, ang mahigit 100 residentes sa Santa Barbara, Pangasinan, sa bukal muna umaasa para sa inuming tubig. Mahinaw, halos wala na raw kasing lumalabas mula sa mga poso sa kanilang lugar. Si Christian dumayo pa para mag-igib. Kaya po nitong itong flowing po na to, sir, halos marami po naghihintay, pinagpipila-pila rin po sila sa pila-pila po sila dito na kulang po sa sa gripo. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa mga river system sa Pangasinan ayon sa Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Kabilang dyan ang Agno River, Sinukalan River at Kayanga River. 40 milyong Pilipino ang walang formal water supply o nakaasa sa mga bukal, sapa at sa tubig ulan. Pinatututukan sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim ng DENR sa pulong sa Malacanang kanina. Marami sa mga komunidad na yan ay nasa mga maliliit na isla sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Kaya ang nakikitang agarang solusyon, desalination o proseso ng pagsala ng tubig alat para maging malinis sa tubig na maiinom. Modular o maliliit na desalination system sa balak dalhin sa tinukoy na prioridad na 65 island barangays. Kasalukuyan na raw nakikipag-usap ang DNR sa mga supplier mula sa Israel, Netherlands o Singapore para rito. We have what are called as modular desalination systems. Sinlaki lang siya ng container van at it can provide water to up to around 500 families in each and every desalination plant. Depende sa dami ng seserbisyo ang tao, pero roughly 5 to 8 million pesos per plant. Para naman sa paparating na tagulan, ipinresenta ng Department of Public Works and Highways sa parehong pulong ang kanilang mga plano para tumugon sa mga pagbaha, lalo pat iira lang La Nina. Ang naisang Pangulo, maipon ang sobra-sobrang tubig ulang bubuhos at magamit ito sa panahon ng tagtuyo. In many of the flood control projects that we'll be implementing, we will have to coordinate with the National Irrigation Administration or yung sa water supply naman, for structures or mga water impounding dams, actually to be specific, that we will integrate it into the flood control programs that the department will be undertaking. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.